Naku po, itong si Senador Bato ay biglang natuklasan naman buhat doon sa kanyang pinagtataguan sa bahay ni Digong Duterte. Ay lumipat ho ng pinagtataguan. Diyan naman siya nagtatago ngayon sa ilalim ng Nyugan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ho, breaking news. Senador Bato, pabago-bago, palipat-lipat ng kanyang pinagtataguan. Kung noong mga nakaraang araw ho, ay namataan siya, natuklasan na biglang nagtago sa bahay ni Digong Duterte. Ngayon naman ho, ang latest update ay nagtatago itong si Senador Bato diyan ho sa gitna ng Nyugan, sa sulid ng Nyugan. Mga kaibigan, ibig sabihin nung nabisto siya na nagtatago sa bahay ni Digong Duterte, ay lumipat siya ng taguan, mga kaibigan, diyan mismo sa bundok na maraming niyog, at makikita po siya na nandoon sa Nyugan ngayon, mga kaibigan. Nako, huwag niyo pong kaligtaan panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po akong panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo, at nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Isang like ko sa video na ito, mga kaibigan, at syempre sa lahat ho ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Nako, ay matindi ho ito. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Ay lilinawin po natin. Ang nagkumpirma ho na mayroong warrant of arrest si Bato ay itong mismong si Senador Bato. At ang sabi nga ni Senador Bato, simula nung maaresto itong si Digong Duterte, ay doon niya nakumpirma na mayroon siyang warrant of arrest. Subalit lihim at biglaan ang pagsisilbi sa kanya. Datapwat in relation and connection. Kaya po natin nabanggit yan. Simula po nung nandiyan sa Hong Kong itong si Digong Duterte, ay tuluyan na akong nagtago. Doon po nagmula na nagtago itong si Senador Bato. Hanggang ngayon po ay nagtatago siya. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Ang dami pong interview, actual interview na pinagdaanan ni Senador Bato sa iba't ibang stream media, malaking stream media. Mayroon pa nga nag-interview ng mga vlogger, ng mga kakampi niya. Ang pinapakalat niya at ang gusto nilang ipatid sa taong bayan ay siya ho ay nagtatago na, at pag tinatanong siya sa interview, ang sabi niya, hindi siya magpapahuli at magtatago siya. Unang ang sabi nga pa niya ay ako siyang susuko para malagaan si Digong Duterte sa kulungan. Ba't biglang nagbago ang isip, mga mahal kong taga-subaybay? Ngayon, ang pinaka-last latest update sa kanya ay nagtatago diyan ho sa Nyugan, sa ilalim ng Nyugan. Ay biglang lumipat buhat sa bahay ni Digong, at hindi nga siya magpapahuli. Nabanggit po natin, pinadaanan ng kaunti, dahil gusto ko pong ipaalam sa inyo, hindi po galing sa akin na siya ay mayroon ng warrant of arrest. Mismong galing po sa kanya. Mismong sarili niya nagkumpirma na mayroon siyang warrant of arrest. Ito, pinadaanan ko po para magkaunawaan tayo. Ito po, ibabahagi ko po muna sa inyo to. Opo, sir. Senator, alam po natin na nag-request na po si dating Presidente Rodrigo Duterte po na huwag nang pag-usapan ng kanyang kaso, pero doon lang po sa comment ni VP Sara, manghingi lang po kami ng reaction regarding po doon sa update po kasi ng ICC case ni dating Presidente. Sinasabing natanggap na ng kampo ng dating Pangulo ang 181 na items po na mga ebidensya mula sa prosecution. Nag-comment naman po si VP Inday Sara na paano sasabing systematic attack against sa civilian population kung saan di umano ay nasa 30,000 po ang namatay. Ngunit wala naman pong maibigay na 30,000 ang pangalan ng biktima at 181 lamang po ang ebidensya. Ano po ang Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang sagot dito ni Bato. At sa bandang gitna nitong ating tinatalakay, mga kaibigan, ay babahagi ko po sa inyo
na itong katunayan si Bato ay lumipat ho ng pinagtaguan buhat doon sa bahay ni Digong Duterte, ay nagtago naman ngayon doon mismo sa ilalim ng nyugan. Napapaligiran ng bundok, mga kaibigan, ay nakatunog. Dahil tuhukayin siya sa bahay diyan ni Digong kung doon siya magtatago, dahil alam po natin na biglaan ang pagsilbi ng warrant of arrest sa mangyayaring ito. Probe na ho yan, nangyari kay Digong. Patapusin po muna natin ito. Sabi nyo rito. Tama po, dito yung mensaran niya sa kanyang observation na talaga may hirapan sila mag-establish na indeed there was a systematic attack to the civilian population. Kasi po, yung presenta nila ngayon, yung kiniklaim nila na 30,000 daw ng mga biktima, ay ang kanyang presenta ay around 48 lamang, at kung ito'y isang sahin na pag-imbestiga ng ICC, independently, lalabas at magigita nila na iba't iba ang mga circumstansya. May lumang tugtugin na itong mga sinasabi ni Bato. Pinadaanan lang po natin dahil ito'y bahagi ng pinapakalat po ni Bato na nagmamalinis. Talagang gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili para hindi siya makuha ng ICC. Dito sa puntong ito na mga pinapakalat ni Bato, isang basura o ito. Isang basura, mga mahal kung taga-subaybay. Ito pa. Surrounding the date of this victims group. So, mahirapan sila mag-establish ng sinasabi nila na pattern na there is a systematic attack, ay talagang hindi na ma-establish yan. Opo. Sir, Senator, sinabi po rin ni VP Sara na pinapabot ni Pangulong Duterte sa kanya na dahil hindi na siya makakaikot at makakapag... Wag na nga ito, talagang patuloy pa rin ang pambubodol nitong taong ito. Ay puputulin ko na, mga kaibigan, ng kanyang interview. Ibinahagi ko lang po sa inyo dahil ayan po ay isang mainit-init pa na interview sa kanya buhat ho doon sa ilalim ng nyugan by phone, mga kaibigan. Ito, at ay babahagi ko po itong si Senador Bato na natagpuan, nakita, natuklasan na nagtatago ho sa ilalim ng nyugan, doon sa ika nga po ay marami na nyugan. Alam niyo po yung niyog, ipapakita ko po sa inyo. Ito po 21 hours lang ang nakakaraan buhat nung lumabas diyan ho sa balita na siya ay natuklasan, nakita na nagtatago sa bahay ni Digong Duterte, ay bigla hong nag-post na siya ngayon ay nandyan na sa nyugan. Ito po, mga kaibigan, yan o si Senador Bato, may dalang-dalang niyog. Ilang oras lang po ang nakakaraan yan. Napapaligiran siya ng niyog, mga kaibigan. So, makatuwid po dito, mga mahal kong taga-subaybay, buhat doon sa pinagtataguan ni Senador Bato sa bahay ni Digong Duterte, ay nakatunog po ito na siya ay tutugisin doon, aarestuhin, at marami pang iba na pwedeng mangyari. Nabiglaan, kaya siya ay nagdesisyon na maliwanag po dito na siya ngayon ay nagtatago diyan po sa ilalim ng nyugan. Maraming niyog di po ba? Pinakita ko po sa inyo, maliwanag po yan. Yan po si Senador Bato, mga mahal kong taga-subaybay. Ilang oras po ang nakakaraan yan bago kumalat po sa social media. Hindi na po tayo magtataka, dahil ito po ay sanay din bilang isang pulis. Sanay rin po ito sa mga ganyang lokasyon. At siyempre no choice siya. Para lang maligtas ang kanyang sarili at hindi ho madala diyan sa The Hague, Netherlands, ay gumagawa ng paraan ito si Senador Bato. Kaya't maliwanag po dito sa ibinahagi ko po sa inyo. Naku po, itong si Senador Bato ay biglang natuklasan naman buhat doon sa kanyang pinagtataguan sa bahay ni Digong Duterte. Ay lumipat po ng pinagtataguan. Diyan naman siya nagtatago ngayon sa ilalim ng nyugan, sa ika nga po ay napapaligiran siya ng maraming niyog. Alalahanin po natin, mismo si Bato ang umamin na siya ay mayroong warrant of arrest galing sa ICC, hindi pa lang sinisilbi. Kaya't ngayon ay kahit saan ay ginagawa niya
natago ng tago dahil alam niya ho, ang nangyari kay Digong na bigla ang pag-aresto ng ICC ay ganyan din ang mangyayari sa kanya. Biglaan ang pag-aresto kay Senador Bato. Abangan po natin ito, mga mahal kung taga-subaybay. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Bye-bye, palakpakan.